Breaking news mga kababayan. Nako po, ito na ang paglaya ni Senador Marcoleta. Senador Cayetano, masayang masaya. Ngayon po, mga kababayan, binira itong si Pampilo Lacson. Alam nyo kung bakit mga kababayan? Nakita nyo naman po, sa dami po ng mga problema ng mga korupsyon sa bansa, buong Pilipinas bumabaha. Abang tinututukan yung flood control issue daw sa Taguig at yung 2019 Asian Games at meron daw ditong tinatawag na unliquidated amount. So dito mga kababayan, sama-sama na sila. Yung NBI, binibira itong si Senador Alan Cayetano. Maski itong si Tuplok na si Erwin Tuplok, nagsasalita na rin na akala mo sinong magaling. Ngayon, binira ni Senador Alan Cayetano. Itong dalawang ito, pinag-untog-untog kasi walang mga utak. Grabe ang ginawa nila mga kababayan. Anong ginawa nila kay Senador Marcoleta? Talagang pinagtulungan nila. Ginawa ng kaso na kung ano-ano. O ngayon mga kababayan, pinaaresto nila. Ngayon, lalaya na. Naku po, totoo kaya ito mga kababayan? Ang paglaya ni Senador Marcoleta. Naku po, lumuluhod na si Pampilo Lacson dito na balitaan na tila si Senador Marcoleta lulusob na sa Senado. Ngayon, pinagpawisan ng matindi itong si Lacson at si Erwin Tuplok. Pati ba naman itong si Erwin Tuplok bumibira? Sinasabihan si Alan Cayetano na nasisiraan na daw ng bait. Parang taong grasa na daw. Ito namang si Erwin Tuplok, banat na banat ang muka. Mas mukha ka pang mas matanda. Mas mukha kang gurang. Ikumpara natin sa mukha ni Senador Alan Cayetano. Napakatisoy. Parang kastilahin. Nakita ko ng personal. Sing gwapo ko yan, mga kababayan. So dito mga kababayan, talagang pinatambling ni Senador Alan Cayetano itong dalawang ito. Sabi nga ni Senador Alan Cayetano, mahirap makipag-usap sa mga hindi abogado. Nakakaloko. Mababaliw ka lang sa pagpapaliwanag kasi walang mga utak ang mga ito. So ito mga kababayan, pakinggan po natin, Senador Alan Cayetano pinagtanggol si Marcoleta. Dito ibubulgar ang maitim na buto ni Ping Lacson. Panoorin po natin mga kababayan na ito po. Magugulat po kayo sa ginawa, ang katotohanan sa likod ng pagka-aresto at pagkakulong ni Marcoleta. Sinong may utak? Ito po mga kababayan, panoorin nyo po. Magugulat po kayo. Magugulat kayo dito. Talagang wala silang alam nyo mga kababayan, itong mga kinupal na mga ito po, pakinggan nyo po. Diba si Senator Marcoleta, alam namin ginawa mo behind the scenes, yung case build up, hindi mo naman trabaho yon. Tayo, matagal tayo magkasama, kilala ko rin naman yung mga nagbibigay sa'yo pag eleksyon Diba si Senator Marcoleta, alam namin ginawa mo behind the scenes, yung case build up, hindi mo naman trabaho yon. Tayo, matagal tayo magkasama, kilala ko rin naman yung mga nagbibigay sa'yo pag eleksyon Di mo naman dineclare, diba? So plunder din ba yon? Or ang sagot mo, pareho kay Senator Marcoleta, ginamit mo naman yon. Diba, ginamit mo naman yon. Hindi mo namang binulsa. Kaya nga sinasabi nung mga lawyers, 90% to 100% makukulong kung yung doktrina kay Marcoleta ay gagamitin sa lahat, di ba? Okay, tayo nyo mga kababayan, maski itong si Pampilo Lacson, may mga donation din. Pero anong ginawa kay Senador Marcoleta? Ginawan ng kung ano-anong kaso, dapat din itong si Lacson makulong din kasi lahat din donation ng pinangkampanya. Naku po mga kababayan na ito, panlito. Tinawag ni Senator Alan Cayetano
itong si Panlito, pakinggan nyo po ito mga kababayan, magugulat po kayo sa ginawa ni Lacson. Kita nyo mga kababayan na panoorin nyo po ito. Panfilo Lacson, I understand when you say you're hurting because of your integrity. But hindi po ako nag-umpisa nito. Issue lang po yung Senator Marcoleta. Hindi nga po ako active sa hearing na yan. Nakatutok ako bilang minority leader sa ibang mga bagay. Si Senator Marcoleta, whether when we were in the majority at si Senator Chis Escudero ang Senate President, and when we were in the minority, si Senator Dante Marcoleta po nakatutok dyan. Mga debate, bend the law, restitution, meron bang mastermind o hindi, debate lang yan pinersonal mo. Pinersonal mo rin si Senator Marcoleta, kasama kayo pare-pareho sa case build-up, kinutya mo pa, tapos pati nung kinulong, kati kung naka-wheelchair, hindi mo naman alam yung kalagayan ng, ng tao. So, yung question ko, bakit abruptly tumigil yung hearing, and then bakit magkabila na yung sinasabi ng magkaiba na ang sinasabi ng ombudsman na may mastermind at yung sinasabi mo na hindi. And then bakit may mga tinitignan, may tinititigan at merong hindi tinitignan at all. So pasok ngayon, kine-question ko daw integrity niya. 2 weeks na yung impeachment, I'm just doing my job doon. Biglang titirada yung NBI tungkol sa Southeast Asian Games that we're very proud of. The whole nation is proud of. Ilan beses na naimbestigahan, wala kaming tinatago dyan. We're proud of it. Sasawsaw ka, tapos when I talk about the flood control na dapat nag-inhibit na yung bata mo, si Senator Erwin Tulfo, pero siya pa rin ang nagsasalita. Una, sabi niya, hanggang dyan na lang ba tayo, paikot-ikot na. Pagkatapos sabi niya, wala daw member ang minority. Hindi naman siya minority at minority leader ako Kung tinanong niya, dinag-hearing na, wala daw kwarto. O hindi daw pwede yung session hall kasi may impeachment. Dito mga kababayan, kaya ganito ang mga action ni Erwin Tuplok. Naging bata-bata kasi ni Pampilo Lacson, isang aso-aso na tuta, naging aso. Kasi hawak nga raw sa leeg ito. Kasi nga itong si Erwin Tuplok mga kababayan, sangkot din ito sa mga flood control. May alam si Pampilo Lacson na hawak na alas. Kaya itong si Tuplok na si Erwin Tulpok, ganyan bumira kay Alan Cayetano kasi isa na siyang hawak sa leeg. Kaya kung anong iutos ni Pampilo Lacson, siguro sinasabi, birahin mo si Cayetano. Tulungan mo ako. Kaya binibira din ngayon mga kababayan. Kaya dito, binulgar ni Alan Cayetano ang mga kulay ng buto ng mga ito. Nakita nyo naman mga kababayan, yung flood control, kinalimutan na nila. Sa dami ng baha sa Pilipinas, sa dami ng korupsyon, sa dami ng mga binulgar, ng mga testigo, ng mga marin sa mga sundalo, ni isa wala pong pinaaresto, pinakulong. Kung sino yung mga nag-iimbestiga, nakatuwang ni Marcoleta, maski si Marcoleta, pinakulong. Tignan nyo po si Attorney Levito Baligod, meron ng warrant of arrest. Anytime, ngayong araw na ito, sa susunod na araw, makukulong na rin ito. Gaya ni Senador Marcoleta at ni Mike Defensor. Pero sa mga ibinulgar ng mga sundalo, gaya ng mga senador na mga ito, na sa listahan ng mga sundalong ito, tignan nyo po mga kabayan, sila Tito Soto, mga mali-malita ang natanggap, sabi ng mga Marines, pero hindi ginagalaw. Si Erwin Tuplok, hindi rin ginagalaw. Tignan nyo si Pampilo, mga donasyon din ang ginastos
nung kampanya, ng kanyang pangangampanya, pero walang kaso. Pero yun ang ginawang kaso kay Marcoleta. Kaya si Marcoleta nakulong. Pero ngayon, bali-balita, lalabas na. Nako po mga kababayan, panoorin natin ito. Magugulat po kayo dito sa mga pasabog ni Senador Alan Cayetano. Monday to Wednesday lang yung impeachment eh. Or hinihintay nyo muna makulong lahat ng witness para wala rin mag-witness. Or kinakausap pa ba yung ibang mga witness? Kasi nga, yun yung tulig sa ako na bakit parang may pasahan ng bola si Senator Lacson at yung sa administrasyon kung kanino itututok yung investigasyon. So, integrity is very important. So, why not give integrity sa investigation natin sa flood control and sa lahat ng malalaking corruption issues para nga manumbalik yung pride ng ating bansa na good governance, rule of law. Eh ngayon kasi tayo bad governance, bend the law. Tapos takpan na lang sa maraming ayuda para wala na lang magtanong. Tapos pagka may nagtanong, ikulong na lang yan. O ganyan pong nangyayari mga kababayan. Pagka yung mga kalaban nila kumukontra at nagsasalita, kinukulong. Tignan nyo po. Si Marcoleta nag-iimbestiga. Na-aresto, kinulong. O tignan nyo si Cayetano. Ipinaglalaban din ng katwiran at katotohanan. Anong ginagawa nila? Iniipit. O sabi nila, si Matibag may pasabog, wala naman. Nasupalpal naman ni Cayetano sa impeachment ni Sara. Sabi nila, fireworks daw. Wala namang kwenta. Ni hindi alam yung rules of evidence na Rule 130, Section 22. Na kung magiging witness ka, meron kang personal knowledge, facts. Meron kang kaalaman. Meron kang sariling nalalaman. Pero, nung sinabi ito, nung mga cross-examination ni Atty. Binluan, puro, I have no personal knowledge, Your Honor. I have no personal knowledge. Lahat ng tanong, I have no personal knowledge. Kaya pala, hindi alam yung Rule 130, Section 22 ng Rules of Evidence. Ayun, puro chismis lang pala ito. Puro chismoso lang ang alam. Kaya ngayon, natibag sa impeachment ito. Kaya ngayon, sama-sama sila. Pampilo Lacson, itong si Matibag, tinibag, si Erwin Tuplok, na galing-galingan, banat ng banat, pero wala namang kwenta ang mga binabanat. Kasi nga, tamang sinabi ni Joker Arroyo na mahirap makipagtalo sa mga bobo, lalo na pag hindi abogado. Yari, kawawa sila dito. Talagang nasupalpal sila ng katotohanan dito. Kaya, Senador Alan Cayetano, birahin mo sila nang matauhan sila para lumabas ang katotohanan. Gawin mo ang ginagawa ni Senador Marcoleta. Huwag kang titigil, huwag kang magpapasindak, huwag kang magpapatalo sa kanila. Gawin mo ang ginawa ni Senador Marcoleta hanggang sa huli. Lumaban siya, hinarap, nanindigan sa katwiran kahit makulong ito. Kahit yung sarili niyang kalayaan mataya sa pangalan ng katotohanan, sa sariling bayan, tumayo sa katotohanan lamang, hindi sa mga bendalong ito, na mga walang kwenta, puro sariling interes. Isipin nyo mga kababayan, mga senador, yung mga congressman, may mga sariling bahay sa California na worth 71 million. Isipin nyo, paano sila nagkaroon ng ganyang bahay, tapos ganyan ang halaga. Isipin nyo po mga kababayan, saan sila kumukuha ng mga kakapal na mga mukha nila? Sino ito? Asawa po. Yun ang star witness sa impeachment ni Sara na natibag ni Cayetano, natibag ni Atty. Binluan. Meron siyang asawa na congresswoman na siya rin ang author sa impeachment ni BP Sara na merong alleged na bahay sa California na worth 71 million. Naku po mga kababayan, ang kakapal ng mga mukha ng mga ito. Yan ang sabi ng mga komento. Ganun na yung sistema
Yun po yung inaangal namin, yung sistema at nangyayari. So ba't ko sinabing sa bibig na huhuli? Ano po sinabi ni Senator Lacson? Sabi niya may ghost project daw sa Taguig. Ang ombudsman po may interview sa isang dating vlogger na po ngayon, dating journalist, pero actually PR yon. Sinabi na nila last year pa, tinitingnan ng Taguig, wala po silang nakita. May alam din po akong law enforcement agency, tumingin na, walang nakita. Of course, we do our due diligence, di ba? Ako mismo, pati opisina, nung pumutok yung mga skandalo, kasi periodic naman yan, tinitignan lahat ng project. Pero, and every year, kasi nga tinitignan ko anong hindi pa tapos para mapondohan. Pero pinatignan namin lahat kung anong may problema, anong hindi ano yung na-late. Tapong ghost project sa Taguig. At kung may mapapakita po kayo, mananagot. Pero nung sinundan po namin yung JA at sinundan po namin yung mga pondo ng gobyerno, nandun po yung mga project, no? Yung mga kababayan, para lang malinaw yung ghost, nabayaran na, walang nagawa. Yun po yung ghost para malinaw Kasi po may iba-ibang kategory ng anomalya. Pero dun lang tayo sa ghost. Kaya suggestion ko, on the record yan sa DPWH kay Secretary Vince Dizon, utusan lahat ng district engineer at kung pwede pati LGU, kunan ng picture. Last year pa to. Para pag wala talaga, ghost yun. 1 year na Sabi nga ni Manong Chavit Singson, di ba, nasa Ilocos daw meron. Pero ang tinitignan, ang sinabi kay Senator Lacson sa Ilocos, ang tinitignan ni Senator Lacson, Taguig. So makikita nyo po sa bibig na huhuli. At saka, hindi po biglang nag-fall in his lap. 20 years na po kasi kami niyan na nagla-lunch together, halos may grupo kami. Nandun din sila former Secretary Llamas, mga dati naming kakampi sa politika. And nagkakakwentuhan kami ni Senping niyan. At saka pag sinasabi niya para anomalya, nagkikwento din ako na heartbreaking pag may tinatanggal ka, pag may tinatalikuran ka, lalo kung napakalapit sa iyo. Pero kung masama ang ginawa o masama ang hangarin, kailangan ilayo, pati sa politika. And syempre sa amin, hindi lang yung legal, pati yung moral. So kilala niya yung mga yan. So yun ang kinakausap niya ngayon. So yung mga kinokondemn niya dati, yun ang kinakausap niya. Pero kinausap na niya kaya nga may sinasabi siyang alam na 'di ba? Kaya sinasabi niya direct, indirect. Ang tanong, legal din ba yung iba niyang ginagawa? Kasi nga, katulad sa AMLA, dapat yan confidential. Hindi dapat nire-reveal yan sa mga tao. Kahit senador ka, kahit chairman ka ng Blue Ribbon Committee. So, kung interesado ka talaga sa flood control, Senator Panfilo ang pangalan mo pero nililito mo lang mga tao So, Senator Panglito Lacson, di ba nasa TV madalas si Mayor Joe? Nakita nyo, panlito. Pampilo Lacson, isa kang panlito sa Senado. Puro ka panggagago. Parang ganun mga kababayan. Puro panggagago. Panlilin lang ang ginagawa mo. Diba? Yan ang sinabi ni Cayetano. Panlito, panggagago, pangbabalahura. Tignan nyo naman ang ginawa kay Senador Marcoleta. Para bang ginagago si Senador Marcoleta, sinabihan nung nagka-warrant of arrest, nagkasakit daw, nagsakit-sakitan si Senador Marcoleta. Aba nung papasok daw ng hospital, straight naman ang lakad. Ang lakas-lakas. Tapos yung pagkalabas daw ng hospital, naka-wheelchair. Di ba mga kababayan, isang panggagago yan? Isang pang-aalimura yan, panlalait kay Senador Marcoleta. Kaya katuloy na sasabihan na duwag. Puro pansariling interes. Dati, iginagalang at nirerespeto ka ng taong bayan nung ikaw ay pulis pa, nung chief PNP ka pa. Dahil sinasabi nila, isa ka ring parang kamay na bakal at may paninindigan. Pero nung naging senador ka na, okay pa dati nung mga unang nakaupo yan. Bumilang ng ilang taon. Ngayon lang po mga kababayan, tignan nyo ang nangyari. Diba?
nagkaletse-letse yung karir niya, kasi nga may balak daw na maging vice-presidente pagka si Sara ay na-impeach. Tignan nyo, betrayal of public trust daw. Yan ang sinasabi nila ng mga bendalo ng mga hestas, barabas. Pero ang taas ang kanyang rating. Hindi man lang umabot sa kalingkingan sa paa ng langgam na lasing. Si Risa Ontiveros, 0% Maski si BBM, naku po, negative 27, maging negative 1 na. Naku po. Kukunin na ng inuud na lupa itong rating ni BBM. Di ba mga kababayan ko? Tingnan nyo pa ito. Meron akong babasahin sa inyo, mga kababayan ko. I-play lang natin ito Nung pumutok to na hindi man lang nagko-coordinate sa engineering ng Quezon City. 'Di ba si Secretary Vince Dizon mismo, sinamahan mismo si Mayor Isko. May flood control problem dun sa Manila. Ba't hindi mo patawag isa-isa 'yon? Believe me, Senator. Kita nyo mga kababayan, sa Manila laging binabaha. Pero anong iniimbestigahan sa Taguig mga kababayan ko? Nako po. Halatado, bistado ang ginagawa ng mga ito. Tingnan nyo po ito mga kababayan. Meron akong ipapakita sa inyo. Matindi po ito. Ito po. Pakinggan nyo po itong balitang ito. Magugulat po kayo. Ito ang kabuuan ng pasabog ni Cayetano. Nako po, yari na. Ito ang buong pasabog niya. Pakinggan nyo po mga kababayan ko. Magugulat kayo dito. Araw ng linggo. I hope na nakapag family lunch at least no. I just want to repeat yung sinabi ko kanina, but this time around, instead of addressing myself to the teenagers and young men and women of our country, sa young parents naman, di ba? Sa mga nanay at tatay na may mga batang anak. You may agree or disagree with many of our political stands sa mga issue, but napaka-importante po na we all agree that this is for their future. Aryum, magandang hapon sa iyo. Pepito Reyes, Gaymar Mantos Delfino, Aris Pahe, Lily Calabay. It becomes our character, then it becomes our identity. Diba? So for example, every single thing Juan de la Cruz does, may ninanakaw o may pinipitik or may dinadaya. Cheating, stealing, and lying. So for example, pag breakfast, hindi po nakatingin yung tao sa kalenderya, kumuha ng extra rice o kumuha ng isang pritong itlog pa, hindi binayaran. Pagdating sa opisina, late, 10 o'clock, pero nilagay doon sa time card, 8 o'clock o 9 o'clock. Pagkatapos, hindi pa umuwi kagad sa asawa, dumaan muna sa club, nag-inom-inom, nag-mouthwash pagkatapos, nung tinanong ng asawa saan galing, sa opisina. Yung pala ang pangalan ng bar ay opisina. So yung cheating, stealing, and lying, nagiging habit, nagiging character, alam ng mga barkada niya. So, nagiging identity niya yon. So, ganun din sa isang bansa. Ang gusto po nating identity is yung Pearl of the Orient. Kasi nga po, maganda, natural, precious yung pearl. Of course, para sa mga kapwa Kristiyano, karangalan natin sabihin the only Christian country in Southeast Asia. Excuse me. Pero ganun din po sa kabaliktaran, di ba? Kung sasabihin natin we're a Christian nation, or sa mga kapatid natin Muslim, nasasabihin Muslim Pilipino, and then panay skandalo na daan bilyong piso, nagiging part ng identity. Kaya maraming OFW na pumapalag pagka ganyang kalalaki yung pagnanakaw kasi nababalita sa ibang bansa, na-Alaska or na how do I put it, 'di ba? Yung parang nababansagan tayong mga Pilipino. So believe me, Senator
Panfilo Lacson, I understand when you say you're hurting because of your integrity. But hindi po ako nag-umpisa nito. Issue lang po yung Senator Marcoleta. Hindi nga po ako active sa hearing na yan. Nakatutok ako bilang minority leader sa ibang mga bagay. Si Senator Marcoleta, whether when we were in the majority at si Senator Chis Escudero ang Senate President, and when we were in the minority, si Senator Dante Marcoleta po nakatutok dyan. Mga debate, bend the law, restitution, meron bang mastermind o hindi, debate lang yan pinersonal mo. Pinersonal mo rin si Senator Marcoleta, kasama kayo pare-pareho sa case build-up, kinutya mo pa, tapos pati nung kinulong, kati kung naka-wheelchair, hindi mo naman alam yung kalagayan ng tao. So, yung question ko, bakit abruptly tumigil yung hearing, and then bakit magkabila na yung sinasabi magkaiba na ang sinasabi ng ombudsman na may mastermind at yung sinasabi mo na hindi. And then bakit may mga tinitignan, may tinititigan, at merong hindi tinitignan at all. So, pasok ngayon. Kine-question ko daw integrity niya. 2 weeks na yung impeachment. I'm just doing my job doon. Biglang titirada yung NBI tungkol sa Southeast Asian Games that we're very proud of. O, kita nyo, viral na viral po. May 45,900K na puso. 7,100 comment at 1.6 share sa FB. Naku po, million ang views ni Senador Cayetano dito. Dahil talagang binira si Lacson dito. Ipinagtanggol si Marcoleta. Naku po, mga bendalo. Luluhod din kayo. Meron din kayong karma sa ginawa nyo kay Marcoleta. Yan po ang mga komento ng taong bayan. The whole nation is proud of. Ilan beses na naimbestigahan, wala kaming tinatago dyan. We're proud of it. Sasawsaw ka, tapos when I talk about the flood control na dapat nag-inhibit na yung bata mo, si Senator Erwin Tulfo, pero siya pa rin ang nagsasalita. Una, sabi niya, hanggang dyan na lang ba tayo, paikot-ikot na. Pagkatapos, sabi niya, wala daw member ang minority. Hindi naman siya minority at minority leader ako Kung tinanong niya, nag-hearing na, wala daw kwarto. O hindi daw pwede yung session hall kasi may impeachment. Monday to Wednesday lang yung impeachment Or hinihintay nyo muna makulong lahat ng witness para wala rin mag-witness. Or kinakausap pa ba yung ibang mga witness? Kasi nga, yun yung tulig sa ako na bakit parang may pasahan ng bola si Senator Lacson at yung sa administrasyon kung kanino itututok yung investigasyon. So, integrity is very important. So, why not give integrity sa investigation natin sa flood control and sa lahat ng malalaking corruption issues para nga manumbalik yung pride ng ating bansa na good governance, rule of law. Ngayon kasi tayo bad governance, bend the law. Tapos takpan na lang sa maraming ayuda para wala na lang magtanong. Tapos pagka may nagtanong, ikulong na lang yan. Ganun na yung sistema di ba ganyan ang ginagawa nila ngayon? O, tignan nyo. Gusto na nilang isunod. Gusto nilang patahimikin si Senador Cayetano. Gaya ng ginawa nila kay Marcoleta. Di ba mga kababayan? Halatadong bistado, garantisado. Di ba mga kababayan ko? Hindi ba kayo nakakahalata? May mga tangalista, bobolista, gumising na kayo sa inyong pagkakahimbing. Ang tagal nyo nang natutulog. Kailan ba kayo magigising sa katotohanan? Ang inyong paniniwala, baluktot. Sumama na kayo sa katwiran. Diba? Isa pa kayong panggulo Wala kayo sa katwiran Diba? Tignan nyo ang ginawa kay Marcoleta. Tignan nyo ang ginagawa kay Cayetano. Parehong-pareho. Panggigipit, pananakot. Kaya dito, supalpal sila ng katotohanan. Kaya nga, ang daming rally na mangyayari. Meron pang pasabog na rally sa 27.
Tatlong malalaking reliyon na pangungunahan ng Iglesia ni Cristo. Nako, big time rally ito. Yan po ang kumakalat na balita. Yun po yung inaangal namin, yung sistema at nangyayari. So, ba't ko sinabing sa bibig na huhuli? Ano po sinabi ni Senator Lacson? Sabi niya, may ghost project daw sa Taguig. Ang ombudsman po may interview sa isang dating vlogger na po ngayon, dating journalist, pero actually PR yon. Sinabi na nila, last year pa, tinitignan ng Taguig. Wala po silang nakita. May alam din po akong, excuse me, law enforcement agency. Tumingin na, walang nakita. Of course, we do our due diligence, di ba? Ako mismo, pati opisina, nung pumutok yung mga skandalo, kasi periodic naman yan, tinitignan lahat ng project. Pero, and every year, kasi nga tinitignan ko anong hindi pa tapos, O, ayan mga kababayan ko. O, ano masasabi nyo dito? Eh, di ba? Kung hindi panig sa kanila, pinapatahimik nila, pinapakulong. Ano masasabi nyo dito? For transparency, for a better democracy. Kaya tama itong sinasabi ni ni Alan Cayetano eh. Di ba mga bendalo, walang kwenta ang mga yan. Puro pagtatakip ang kanilang amo, yung mga nasa maleta. Yung maleta ang kanilang pinaglalaban. Pero, yung mga Pilipino ay patuloy na naghihirap. Di ba? Eh, paano pag biglang lumabas si Marcoleta? Yari lahat kayo. Di ba? Pasalamat kayo. Wala si Marcoleta dyan. Eh, pag gano, pinagbububugbog kayo sa katwiran dito. Di ba? Tama lahat ang ginagawa ni Senador Alan Cayetano. Kaya ipaglaban mong katwiran, Senator Alan Cayetano, gawin mo lahat. Nasa likod mo ang taong bayan, gaya ni Senador Marcoleta na nindigan, pinaglaban ng katotohanan. Huwag mong gagayahin yung itong si Judas Iscariote at saka itong kasama niya, okay? Shout out sa inyong lahat mga kababayan. Ma'am Luke Isip ng UK, kay Ma'am Mirna Aurora, Gaspar Beltran, JJ, kay Ma'am Imelda Facon at sa lahat po ng kababayan natin na nanonood. Mabuhay po.